rape. Marami pong nagtatanong din sa akin. Alam niyo po, naging malaking usapin po ito, itong sexual harassment. Dahil marami din pong, although marami na pong batas na pumasa na may kinalaman sa sexual harassment, pero marami po rin po nagsasabi na kulang sila sa kaalaman dito, katulad po nung rape sa lalaki. Marami pong talagang nagtatalo-talo. Ano po ba ang definasyon talaga ngayon ng rape sa lalaki? May nagsasabi po, pagka oral daw, inoral ang lalaki, yun daw po ay rape na. Ang sabi naman ng iba, kailangan may penetration daw sa kanyang anal. Ano po ba ang definition talaga? Ang final definition ng rape sa lalaki? Yung pong bagong, yung old, umpisan po natin sa old definition ng rape. Yung old definition ng rape sa Revised Penal Code, babae talaga ang victim. Is having sexual intercourse of a woman. So, woman ang victim by the insertion of the penis, so kailangan male organ, into the woman's vagina without her consent. Attorney, ita-translate lang po natin sa Tagalog para naintindihan po ng ating mga kababayan. Kaya meron pong nangyaring pagtatalik, ganun. Opo. Dapat may pagtatalik at ang ginamit na penetration ay yung ari ng lalaki. At ang pinasok ay yung vagina ng babae. Okay, so yan ang definition. Ngayon po, sa old po. Ngayon yung 1932 po yun. Ngayon meron tayong rape law ngayon. Nakalagay po sa ating bagong rape law, no, na hindi na a woman. Nakalagay any person. Kailan po ito? Itong batas na ito? Pumasa po ito, yung bago na ano po? Ito 1997 po. 1997, no? So, in 1997, gising na tayo, no? At saka, marami na pong instances, lalo na sa Middle East countries, na ang violated ay lalaki. Pero walang maka-file kasi wala naman vagina ang lalaki. So, dinefine to remove woman, dinagay any person. At hindi na penis. Nakalagay any instrument. Kasi alam po naman natin, kunyari sa mga nightclubs, no, hindi naman penis. Kung minsan nilalagyan ng bote ng 7-Up, yung vagina, no? Is that rape? Under the old law, that's not rape. Kasi ang dinagay sa vagina, hindi penis. Kundi object. So ngayon, hindi na limited to the penis. It includes any object. Kahit anong bagay po na ipinasok. Opo. At hindi rin po sa vagina ng babae, it can be any opening, oral or anal. So, pwedeng oral tsaka anal. So, covered rin yun. Ngayon, mayroon lang po tayong mahirap na ano dito. Pag gusto mong Tagalogin yung ibang bagay, hindi mo matagalog. Bakit ganun? Discriminatory yata ang salitang... Kasi sa Tagalog... Pareho po tayo. Hindi ko rin matagalog eh. Opo. Kasi sa Tagalog po, mas parang malaswa pakinggan, ano. So, yun. So, yung anti-rape law na bago, yung 1997, kasama na po ang lalaki. Kasama na rin po yung oral, tsaka yung anal. At kasama na rin po yung any object. Okay, so lalaki po, parehas na sila. Parehas po. Parehas na basta kahit anong lugar. Opo. Na pinasukan. Opo. Bibig, kung ano man. Lalaki, babae, rape. Yes po. Kaya lang, dapat sama natin ng LGBT, no? Kasi merong lalong-lalo na ngayon, merong mga instances of LGBT. Ngayon, naikwento ko na siguro sa inyo, nung kasama rin yun. Paano kung asawa? Sabi ng asawa, honey, sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes.
Ang ano tawag po? ang tawag po So doon, yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. hindi po. Pag sinabing no, no means no. So, oh no. Teka po, pwede po mag 1 minute suspension lang po. Kung naiihi ako. Sige po. Pero hindi lang po. Lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Mahirap paniwalaan pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero paano pa pag nagno ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem. Pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yun? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, wala ka hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological incapacity. Pag lagi kang pinipilit na ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga, or men's rights, or human rights nga, hindi po ba? So, respect the human body nga eh. Kung minsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, Kasi, nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral tsaka yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At, even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak. Yun ang dapat talagang bigyan ng malaking parusa.
yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang parang wala kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon eh hindi na legal, no? Ang issue doon na yan eh psychosocial. Sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki, ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae talagang no talaga, bahala ka dyan sa buhay mo, gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na laseng yung asawa, or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, of urge. Kasi ano po yan, no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan, pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But, i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yan na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, so legally, wala po? Wala po. Because sabihin mo sa asawa mo, help me. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa family code po natin, ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey ng husband. Pinalitan na yan. Attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Yung family code, 1988 po. 1988, ni-revise po ang family code na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Okay, so, mutual respect na ngayon. Tinanggal rin. So, nung 1988 na po, sinasabi na
Yung submission, kasi di ba po, laging ganyan eh, laging Okay. sa bawat... Hindi lang po yun, hindi Apo, lang po sa yun bawat sa- simbahan, di ba, yan po lagi, the wife has to submit to the Kanya nga husband. po, pag nag-a-attend po ako ng mga wedding ceremony, kino-correct ko yung marital vows. Ah, okay. Kasi nakalagay sa marital vows, wife, obey thy husband. Parang mali po yun. Dapat husband and wife respect each other. That's why sa end ng this is a Catholic ceremony. Sa end ng isang Catholic ceremony, the priest says, I now declare you man and wife. Anong mali doon? Kasi yung man and wife, bakit yung babae nagiging wife? Yung husband hindi nagiging husband, man and wife. Dapat sabihin ng church, I now declare you husband and wife. Para equal, no? Nakalagay rin po sa family code natin na hindi tinanggal na yung the husband is the head of the family. Wala na rin po yun. Kasama po yung sa 1988 na binago. Opo. Ano pong ni-rephrase po nila doon? Ano pong pinalit? Ang pinalit po doon is parental authority is a joint obligation of the father and mother, husband and wife. So Napakaganda po, no? Parang pinakita natin talaga hiwalay na yung simbahan at state. So ito po yung sinasabi ng state na kailangan... separation of church and state, because Opo, ano yung sinasabi niyo po, yung ngayon po, na kailangan binago po nila? joint parental authority. Dati, saan tayo titira? Saan mag-aaral yung mga anak natin? Anong trabaho na niya? Dati, sa old civil code, yung husband ang nagdi-decide. Opo. Dito tayo titira. Dito mag-aaral yung anak natin. Ito ang kurso ng anak natin. Hindi na po ganun. Joint parental authority na husband and wife should decide together. And hindi lang yung rights, obligation. Dati, sa old civil code, the obligation to give support is the obligation of the father or husband. Hindi na rin ganun. Yung support, kasi ang iniisip natin lalaki ka, ikaw magbigay ng support. Wala na pong ganun. It is a joint obligation of husband and wife, mother and father, to give support to the family. Ganun po yun. Kasama po yan sa 1988 din. Opo. So, Opo. in other words, tinanggal na yung sinasabi ni Senator Tolentino, tinanggal na yung discrimination. Opo. And it emphasizes that husband and wife, father and mother, have to jointly rear a family. Yun ang basis ng solid family unit. Hindi yung merong dictator na asawa or merong under-desire na asawa. Kasi joint na ngayon. And that is reflected also, that respect in the civil code is also reflected sa revised penal code natin, na binibigyan natin ng equal respect ang kalalakihan na pwedeng maging biktima or ang kababaihan na pwedeng maging biktima. Opo. Attorney, meron lang po akong kasi sayang, wala tayong tiga Public Information Office. Kasi para po sa akin, siguro next time na lang, sabihan natin sila tungkol dito. Kukonti pa din po siguro, sa aking po opinion, kasi parang nagka-clash ang state at ang religion, Kasi sa teaching ng religion, talagang yung pa rin submission ng babae sa lalaking asawa, ang lalaki pa rin ang head ng family. Tapos sa trabaho, kung po pwede, ang babae magstay sa bahay. So nagko-conflict po. So dapat ma'am